Alright, good morning. Pupunta tayo ng Orion Motor Shop sa may Muffler Motor Shop sa may Kamias kasi may papa-revision tayo sa pipe natin na si Ara. Medyo sumasabit kasi siya sa rear brakes or sa lever ng rear brake pag nag-engine brake ako, so hindi siya okay sa pakiramdam, kaya papagawa natin siya. Luckily under warranty naman yung pipe, 6 months warranty naman siya. Okay, kaya na tayo. We only have 10 minutes 21 minutes travel time. Pero alam niyo ba na sa Orion dito sa may Kamias, from 0 to 100 dun nila ginagawa sa shop nila, as in every single item na included sa pipe nyo is dun ginawa. Kunyari yung gasket ng headers, from headers until sa dulo ng pipe nyo mismo dun ginawa. Tapos yung logo ng Orion tsaka yung power within na nakalagay, laser engraved siya. So ganun kaangas yung pipe nila. Pero of course syempre kung quality, medyo may price difference siya. Mas mataas siya compared sa Zeus tsaka sa Villain. Pero para sa akin mas quality yun. Ito ang pipe ko na Ara, shorty pipe to. Kasi underbelly exhaust lang ang Versys at saka Z650. Inaabot ako ng 17,000. Full system exhaust yun kasama yung resonator. So medyo malaki yun. Pag-iisipin mo kasi sa Zeus parang nagre-range lang ng ano kaabutin ka lang ng 11,000, 10k para sa full system na. Pero balitaan ko sa Zeus is in order nila yan from China ng buo, from headers until sa dulo. So syempre support local tayo. Diyan tayo sa pulido quality na pag may revisions, napakabilis nating ipagawa, ipa-alter. Sesyon na kayo sa boses ko Nagagaling ko lang sa Ubos Sipon Lagnat. Choice hindi bumakbak, pumasok, mag-grind. Anong binat-binat? Pumasok. Okay lang, team. Sa kinabukasan natin yan, wala kayong pera din na nawawala pag absent tayo. Sayang naman. Pakpak na kung pakpak.
gasket na hata yung nasusunog na sa jeep eh. Yung usok puti. Tapos nga pala nating pumunta sa Orion. Daw tayo mabilis papuntang Cavite. Alam ko ano lang yun eh, bandang Molino or ano ba yung first part ng Cavite pag sa Cavitex ka dumaan, Bacoor. Bukunin lang natin itong plaka ni Zorro kasi nandun yung pinagbilan natin kay Zorro. Tapos dumating na daw sa kanila yung plaka. Siyempre mas kampante tayo kung ang plakang nakakabit eh original na at hindi na ano ba, replica lang, aftermarket. Kasi delikado pa rin yan pag checkpoint. Hindi naman lahat ng enforcer pare-parehas ng pagkakaintindi. Abutan ng ulan. Dahil ako'y naka-sweatpants lang. Ano bang ginagawa mo sa motorcycle lane? Naalala ko tuloy si Clay. CB150X din ako before. Parang around 4 or 5 months ko lang. Napaka-comfortable niya pero hindi siya advisable kung may OBR ka. Napaka-iksi ng seat. Sobrang sakit para sa OBR ng upuan. Biruin mo yung dinggalan na usually kinukuha ko ng 4 hours. Kasama yung OVR, ginawa namin ng 7 hours kasi hindi niya kinakaya yung sakit ng singit niya, sakit ng very uncomfortable yung sa CB150X. Pero pag mag-isa ka lang, napakaswabe nun. Napakaswabe ng upuan ng CB150X pag mag-isa ka lang. Kasi kaya mong mag-stretch, kaya mong umupo sa bandang gitna, bandang dulo pag mag-isa ka lang, pero hindi mo magagawa naman yun pag may OBR ka. So pag chill, mag-isa ka lang, okay. Tapos napakaganda ng suspension, naka-showa rin yun eh. Upside down forks pa. Tapos 17 sarap likod. Napakaangas pa ng datingan. Mukha siyang C500. Konting-konti lang ang difference nila sa size. Tapos sa weight, sobrang layo ng difference nila. Sobrang gaan ng CB150X. Sobrang lambot ng clutch na mukha na siya naka-assistant sleeper clutch. Tapos medyo mahal siya compared sa ibang 150cc. Pero kasi adventure ano siya eh, ano ba? Adventure type. Pero tinag naman siya ni Honda as commuter bike. Kaya okay lang rin siya pumasok araw-araw. Tapos
If hindi naman kilala siya ng ano, ng malls, ng mga security guard, pinagpa-park nila ako sa ano, sa parkingan ng mga kotse sa pang big bike. Siyempre hindi naman nila kilala yung motor eh. Kala naman nila 500cc. Eh yung CB150X ko si Clay may ano pa yon, may side panniers na 18 liters from sec, tag 18 liters sa kabila, tapos naka 55 sa top box. Kaya 100% panggap big bike. Pasok lang pasok sa malls, pero never natin sinubukan yung pasok sa expressway yun. Kasi yung power niya hindi naman siya nagpapanggap na big bike. 150cc talaga yung power niya. Kahit dual overhead cams yun, 4 valve, 150cc, so 150cc masyadong malayo pagitan nun. Hindi nating subukan dahil alam nating bawal yun. Hindi lang buhay natin ng ano, ang delikado, pati buhay ng mga kasabay natin pag ganun. Okay, 4 minutes. Sa Orion na tayo. tayo, Orion. Okay, kaya natin gisimulan na. Ngayon, dyan yung makikita. Pero yung pipe is kumagama sa plane. Yung remedyo naman ni Kuya, wala nang tanong-tanong kung kailan nabili. Okay, kudos. Alright, balikan ko kay mamaya. A few moments later. Okay, Ayala na tayo.
Medyo malayo pa, halfway siguro. Still have 30 minutes. Doon na tayo. Naiiyak tayo. Hindi ako sure kung may load yung auto sweep natin eh. Wag na. Hindi talaga ako sure. Service road na naman tayo. Mag-Cavitex ang easy trip natin. Sure ako may laman. Ang hindi ako sure, hindi ako nakapag double check is yung auto sweep. Kasi pag alis ka, wala naman talaga akong balak mag skyway. Kasi hindi naman ganun ka traffic dahil yung oras 10:30 naman na. So tuloy natin yung original plan.
Service road tapos Cavitex lang. Convenient yung paggamit ng NAIAX, ng Skyway, pero hindi naman all the time kailangan mong gumamit nun dahil may time naman na dead time, yun, hindi naman traffic dito sa baba, save ka pa, konti lang din naman pagitan ng travel time mo. Medyo tinatanaban lang ako ng konting gutom ah. Yan, Ross Boulevard na. Medyo nakakita na ako ng ano, medyo malog-log talaga na kalsada. At least dito, paglagpas natin dito, sure full ako Cavitex. May load yung easy trip natin. Kaya dito na lang din. Ito mo, pakaluwag. Parang linggo ba ngayon, diba? Minsan okay din naman talaga mag service road. Nakatipid ka na, enjoy pa, bakbakan ka sa traffic. Oh, diba? Cavitex na. Laban sa traffic. Tapos Cavitex na. ETA natin around 11:15, ngayon bumaba 10:59 na lang. Napaka-preskong hangin na may amoy na onting burak. Malapit tayo sa Manila Bay, kaya ganun talaga. Wala namang masama doon. Better pa rin naman.
natin ito. Hanap muna tayo na ano, makakainan. 7-Eleven lang. Tubig at saka hotdog sandwich. Laban na yan. Oy, medyo delikado yung ganyan ah. Dapat may mas malayo pang early warning device. Whenever you go away, I'll be the one at the edge of the darkness. I'll leave the light on when it gets late, so you always know where the love is. Whenever you start to fade, just think of me next to you in the darkness. I'll lay beside you until you